kanyang asawa si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang mga propeta ni Baal. Kaya nagpadala si Jezebel na isang sugo upang patayin si Elias. Upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias mamatay kaya umalis siya at nagpunta sa Berseba sa lupain ng Juda kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isa pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, siya'y naupo sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ito. Yahweh, kunin namin niyo po ako. Ako'y hirap na hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Pagkatapos ay nahiga muli at nakatulog. Ngunit dumating ang anghel na Yahweh, ginising siya at sinabi, at ang sabi nito, gising na, kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may bulunan niya ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos, nahiga muli. Ngunit dumating ang anghel ni Yahweh, ginising siya muli at ang sabi, kumain ka at uminom. Napakahaba pa ng iyong lalakarin. Kumain nga siya at uminom. At ang pagkain yun ay nagbigay ng sapat na lakas upang maglabay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai sa bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at nagpalipas doon. Walang ano-ano ay nagsalita sa kanya si Yahweh. Elias, anong ginagawa mo rito? Yahweh, Diyos na sumagot si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko, subalit sinira ng bayang Israel ang kanilang kasundaan sa iyo at winasak ang iyong mga altar at pinatay ang mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap ako upang patayin din. Ganito ang sagot sa kanya. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok at sa harapan ko. Pagkasabi nito ay dumaan si Yahweh, ngunit wala naman si Yahweh dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Ngunit wala naman si Yahweh sa hangin. Sumabog ang mga bato at sumabog ang bundok at nakadurog-durog ang mga bato. Ngunit wala naman si Yahweh sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala naman sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat ay narinig niya ang isang banayan na tinig na nagsabi, lumabas si Elias, sinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yugib ng kuweba. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, anong ginagawa mo rito? Sumagot siya, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw lamang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko, subalit sinira ng bayan Israel ang kanilang kasundaan sa iyo at winasak ang iyong mga altar
at pinatay ang mga propeta. Ako na lamang po ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa Iraq na malapit sa Damasco. Pagkatapos pumasok ka sa lungsod at buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria. At si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel. Buhusan mo rin si Eliseo bilang hari buhusan mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel Mehola bilang propeta na alili sa iyo. Ang makaligtas sa tapat ni Hazael ay papatayin ni Jehu. Ang makaligtas sa tapat ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Ngunit 7,000 sa Israel ang liligtas ko, ang hindi lumuluhod sa imahen ni Baal at hindi umalik sa kanyang imahen. Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ang kanyang labing pares na toro ang ginagamit niya at ang kaagapay niya ang huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, inalis niya ang kanyang balabal at binalabal kay Eliseo. Iniwan naman ni Eliseo ang mga araro at ang mga toro at humabol kay Elias at nakiusap, magpapalam muna ako sa aking ama at ina at pagkatapos sasama ako sa iyo. Sumagot si Elias, sige, umalis ka na at umuwi ka na muna. Umuwi nga si Eliseo, nagpatay siya ng isang pares na toro at niluto. Ginamit niya ang pangkato ang kanyang mga araro at pamato at pinakain sa kanyang mga tao. At sumunod kay Elias at naging lingkod nito. First Hari 21:1-29. Malapit sa palasyo ni Hari Ahab sa Jezreel sa Samaria ay may isang ubusan na pag-aari ni Nabot. Isang araw, sinabi ni Ahab kay Nabot, ibigay mo sa akin ang iyong ubusan, gagawin kong taniman ng mga gulay, sapagkat malapit ito sa aking palasyo.